pati mga propeta. Ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Happy New Year! Palakpakan natin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Yan ang unang papuri at pasasalamat sa unang misa sa bagong taon. Kaya kayong lahat na nagsisimba ngayon, kahit nasa online, 5 a.m., kayo ang nagbubukas ng ating misa sa taong 2024. Pagpalain kayo ng Diyos. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Nako, salamat na lang at hindi kayo masyado tinamaan. Hindi man ng paputok, kundi ng ininom ninyo kagabi. At kayo ay nagising ng maaga. Pero alam nyo, ako rin ang nagmisa nung Pasko. Ang layo ho. Alam ng mga lay minister yan, ang layo. Nung 25, 5 a.m., punong-puno kami. Ngayon, pwede kang pagpalit-palit ng upuan sa sobrang luwag natin. Dahil nga siguro, dahil nagsaya kagabi. Dahil ganun natin gustong simulan ang bagong taon. Hindi sa inuman, kundi sa kasiyahan, kasama ang pamilya, kasama ang mga taong tinuturing nating pamilya. Kaya isa sa mga pinakamagandang paraan ng pagsisimula ng bagong taon na ito ay ang maghangad tayo ng mabuti para sa isa't isa. Kaya pakisabi sa mga katabi ninyo, God bless you. God bless you. Sana nga itong 2024, hindi lang ikaw, nagpunta ka rito, hindi lang mayroon kang gusto. Sana simulan mo ang bagong taon na ito nang nagpapala rin para sa iba. At pag sinabing pagpapala, wala na tayong iba pang maaalala at dapat nating gawing halimbawa kundi si Mariang pinagpala. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pagiging ina ng Diyos ni Maria. The solemnity of the motherhood of Mary as the mother of God. Siya ang babaeng bukod na pinagpala
At bakit pinagpala si Maria? Balikan natin ang kwento ni Maria. Isa lang ang dahilan. Dahil sinunod niya ang plano ng Diyos. Dahil tumalima siya sa kagustuhan ng Diyos. Ang kapalit, pagpapala. Kaya alam mo na, kung gusto mong pagpalain ka ng 2024, simple lang. Bawasan mo yung katigasan ng ulo mo at dagdagan mo yung pagsunod sa tinuturo ng Diyos sa iyo. Katulad ni Maria, you will be blessed. Obey God. Trust the will and the plan of God. 2023, siguro hindi perpekto. Siguro hindi naging perpekto ang 2023. Baka sabihin nyo, Father, nung last year, ganyan din ang sinabi hindi naging perpekto. Mukha naman talagang hindi magiging perpekto. But I am sure, kahit hindi naging perpekto, pinagpala tayo ng Panginoon. And we were blessed. At marami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos. As I always say, the best way to be grateful is to be generous. Tumanggap ka ng pagpapala, huwag kang matakot at madamot na maging pagpapala. Kaya sa unang pagbasa, ano ang bilin ng Diyos kay Moises? Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ganito ang gagawin yung pagbebendisyon sa mga Israelita. Bless them. Ikaw din. This time, huwag kang matakot. Nabasbasan mo rin yung mga kasama mo sa bahay. Ito, tinuturo sa mga magulang. Mga magulang, pag natutulog ang mga anak ninyo, pray over ninyo. Basbasan ninyo. Iba ang pagpapala ng mga magulang. Kung gusto mo, pati yung asawa mo rin, habang natutulog, i-pray over mo ng mas matagal. Huwag ho kayong mahiya. Dagdagan natin. Sanayin natin ang sarili natin sa pagsasabi ng mga bagay na totoo, mabuti at tama, na magiging pagpapala sa buhay ng iba. At bawas-bawasan natin ang pagsasabi ng mga kasinungalingan, kasiraan, at makakasakit lang sa iba. Hindi mababawasan, kundi madadagdagan pa ang kadakilaan ng isang taong marunong magpahalaga. Isa po sa mga biyaya ng Pasko, huwag niyong kalilimutan ha, nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan, Christmas season pa rin. At isa sa mga biyaya ng Pasko ay ang hiwaga ng dignidad ng tao. Ano ang sabi ng ikalawang pagbasa? Sa takdang panahon, isinilang ang anak ng Diyos upang iligtas ang tao. At bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa tao ay ang dignidad na sinisira ng kasalanan. Pinasok ng Diyos ang buhay ng tao, maging kamatayan naranasan niya maliban sa kasalanan. Bakit? Para iligtas, ayusin ng Diyos ang dignidad ng tao na sinisira ng kasalanan. Masyadong nang nagiging talamak ang pang-aabuso sa mga inosente, sa mga mahihina at mahihirap. Mas sinasamba na nila ang kapangyarihan nila at ang pera. Nakakalimutan na nila ang Diyos. Di ba parang hanggang ngayon naman? Pero pwede pa rin natin lagyan ng hangganan. Kaya nga sa kwento ng unang Pasko, balikan natin ang Ebanghelyo, hindi lang po mga hari o yung bago ang nagpunta doon sa isinilang sa Belen. Nandun din ang mga pastol, ang mga ordinaryong tao. Ito'y magandang patunay na maging sila binigyan ng mabuting balita. Inaangat ng Diyos
ang kababaan ng mga taong ang tingin sa sarili, ordinaryo lang, mahirap lang. Huwag ka mag-alala, bahagi ka pa rin ng plano ng kaligtasan. Kaya nga, this year, huwag masyadong kawawa. Huwag laging mababa ang tingin mo sa sarili mo. Isinilang na ang Diyos sa mundo para ayusin, buuin ang pagkatao, ang dignidad mo. Nagkamali ka siguro, nagkulang ka siguro, pero higit ka pa sa mga pagkakamali at pagkukulang na ito. Kaya umayos ka na dahil maaayos ka pa niya. At sana ganon ka rin sa iba. Kung paano ka tinitignan ng Diyos bilang isang taong may halaga, sana ganon ka rin sa iba. Isa po sa mga hindi ko makakalimutang karanasan bilang pari ay yung nagbabasbas ng bahay. May isang napakalaking bahay sa isang sikat na subdivision. Nung bata-bata pa akong pare, inimbitahan niya ako mag-bless. Ang laki talaga ng bahay. Sabi ko, may ganito palang bahay talaga. Akala ko sa pelikula lang. Pagpasok ko, ready na. Sabi ko, we can start. Sabi niya, Father, sandali lang. May iniintay pa ako. Naku, eto na naman. Sino na naman kayang iniintay na bisita nito? Medyo matagal-tagal na po ako nag-aantay. Sabi ko, wala pa ho ba? Malapit na, Father, sandali lang. After 30 minutes, sabi niya, Father, pasensya na ha, okay na, nandito na po sila. Alam niyo ang dumating? Yung mga construction worker. Yung mga naging karpentero ng bahay niya. Sabi niya, Father, ito na ang mga pinakamahalaga kong bisita. Wala tayong i-bless na bahay ngayon kung hindi dahil sa tulong nila. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong pandaigdigang araw ng kapayapaan, ipagdasal natin na sana ngayong bagong taon, hindi lang yung mga digmaan ng iba't ibang bansa at lahi ang matigil na. Sana pumayapa na rin ang buhay ng mga taong pinanghihirapan ng panghahamak sa kanila, ng pagpapabaya sa kanila. Wala ka man sa posisyon, wala ka mang maraming kakayahan o kaalaman. Ngayong 2024, katulad ni Maria, huwag kang matakot, huwag kang madamot, na gumawa ng mabuti, magsalita ng mabuti, at maging mas mabuti. Your 2024. Amen.